Hoy, Xu, ang tapang Montag Ang daming tao sa paligid mo. Nakakainom kape Binabalaan kita. Huwag mo akong gagalitin. Ang yabang mo, di ba? Halika. Ipakita mo ulit yung yabang mo. Oo nga pala, yung tropa mong si Jiangfeng. Na ospital na namin. Ano sinabi mo? Malamig ba? Sutsian, putang ina Montag. Maling tao ang ginulo nyo. Patayin nyo yan. Kasama, tulong. May mamamatay tao na. Aray. Chuchan, hindi, Lolo Tzu, huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Huli na. Hoy, tumigil ka. Ilapag mo yung kusilyo. Chuchan, hindi mo ako kayang patayin. Posa sa Nuyo. Lahat ito, siya lang ang gumawa. Ang nasasakdal na si Tsuchan dahil sa paglahok sa malaking awayan na nagresulta sa malubhang sugat ng marami ay hinatulan ng 8 taong pagkabilanggo agad na ipatutupad. Kumusta na si Kuya Feng? Ligtas na siya. Sabi ng doktor. Magigising siya, walang problema. Mabuti naman. Kuya Tian, alagaan mo ang sarili mo dyan. Ako at ang anak natin. Maghihintay sa labas hanggang sa makalabas ka. Xiaoji, buntis ka. Xiaoji, pasensya na. Sobrang kupal ko, kasalanan ko lahat. Huwag mong sabihin yan. 0337. Tapos na ang oras ng tawag. Xiaoji, huwag kang mag-alala, huwag mo akong isipin. Magpapakabuti ako dito para makalabas agad. Para makabawi sa iyo at sa anak natin. Pagpasok mo, huwag kang magulo. Sige, magpapakabuti ako para sa maagang paglaya. Ang kinis-kinis mo pa naman. Aray, ang sakit. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Aray, Zixiao Liu lang, nagbabati lang sa'yo. Ang init ng ulo mo. mukhang ito ang leader ng grupo na ito. Kung gusto kong mabuhay sa loob ng bilangguan, kailangan ko munang siyang harapin. Hindi ipinangako ko kay Xiaoji na magpapakabuti ako sa loob. Kuya Lee, itong batang ito ay suplado lang. Walang problema. Gusto ko ang mga suplado. Hayaan mo siyang unang gumalaw. Kapag tinanong ng mga gwardiya.
may masasabi tayo. Huwag kang mag-alala Kuya Lee, alam ko ang gagawin. Kahit na nahatulan ako ng 8 taon, kung maganda ang asal ko, maaaring mabawasan ito ng 1 o 2 taon. Hoy, labhan mo ang mga medyas ko. Ano? Medyas lang naman, hindi ba? Para kay Xiaoji at sa anak, Sushan. Kailangan mong magtiis. At ito pa. Kuya Lee, paang babae itong batang ito. Walang tapang. Sinapak ko na ng medyas sa mukha. Hindi man lang umimik. Tingin ka o. Baka may ginawa itong kahiya-hiyang bagay. Pagkatapos maglaban ng medyas, palinisin mo rin siya ng kubeta. Sige, Kuya Lee. Hoy, anong tingin-tingin mo? Linisin mo ang kubeta. Ako ba ang katulong mo? May reklamo ka pa? Magiging ama ka na. Huwag mong patulan ang mga walang kwentang tao. Linisin Montag. Kuya Lai, kung patuloy na magpapakatanga itong batang ito, wala tayong dahilan para saktan siya. Ano ba ang nagmamadali? Kahit aso, kapag napilitan, tumatalon. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magtitiis. Aray, pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayokong makipag-away, bakit mo ako pinipilit? Pipilitin kita, ano ang magagawa mo? Magagawa mo bang gumanti? Nagpapanggap ka lang, subukan mong gumalaw. Malalaman mo rin. Aray, ang ngipin ko. Sigs, ikaw ang unang gumalaw, sugurin ninyo siya. Halika. Walang takot. Halika. Saktan ninyo siya ng husto. Ikaw. Huwag mo akong gulo. Kung hindi, hindi na ito magiging simple sa susunod. Kuya Lai, okay ka lang? Hindi ito matatapos ngayon. Sino ba nagsabi sa'yo? Anong mga aso't pusa? Pwede bang umihi sa ulo ko? Pagtulog na tayo mamaya. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan, mukhang ang sinasabi ko. Wala kang pakiramdam. Protektahan si Kuya Lee.
May pumate. Tulong. May pumate. Mukhang kailangan mong magising ng maayos. Tigil. Buksan ang pinto. Tigil. Dalhin sa kulungan. Hintayin mo ako. Sumama ka sa Kinsa Klinika. Grabe ang dinanas ni Kuya Line Gayon. Yung suntok ng gago siyang tiyawang. Parang ulan, hindi ito matatapos. Kailangan ko siyang pagbayarin. Nasaan si Li Wansheng? Sutsian, kailan ka lumabas? Tigil mo yan, nasaan si Li Wansheng? Huwag kang magyabang, si Kuya Lee ay... Kuya, dahan-dahan ling. Hoy, huwag kang magmalaki. Huwag mong isipin na pwede kang magmalaki, lalabas ka rin. Sa labas, sakop ni Kuya Lee ang lahat. Payo ka o, lumuhod ka na kay Kuya Lai. Kuya, Kailangan siyang takutin ng isang beses para sumunod. Kuya Chan, sinabi kong paluhod siya, tumahimik ka. Dahan-dahan. Bakit kayo nagpakamatay? Kinulit niyo siya? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam kung paano siya napasok dito? Isang tao, isang kutsilyo, tinatumba ang dose-dose ng tao sa Arc de Triomphe. Mukhang maayos siya, pero grabe manghataw. Kapag nakipag away, parang walang buhay, ano? Ano na naman tong kalokohan mo? Kuya Tian, mali ako dati. Malaki ang puso mo, patawarin mo na ako, sa susunod. Ako si Li Wansheng, susunod na ako sa'yo. Nasira ba ang ulo mo sa akin? Wala akong interes sa'yo. Basta huwag mo na akong buluhin. Kuya, tumayo ka, malamig sa sahig. Hindi si Kuya Lai. Ano ba yan? Ikaf ang prinsipe NG Shengshi Group. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa Jianghai. Bakit ka biglang lumuhod sa kanya? Tumahimik ka. Simulan gayon. Si Kuya Chan ang magiging pinuno ko, si Li Wansheng. Sa susunod, kapag nakita ninyo si Chan, dapat igalang ninyo siya. Walang problema. Pumunta ka doon. Magtipon-tipon. Kumusta, Tian? Tian, simula ngayon, ito na ang iyong higaan. Comfortable. Yung dati kong higaan. Tian, ako na ang gumagamit ng iyong dating pwesto. Noong nagpapunta ako sa manghuhula, sinabi niyang kulang ako sa tubig sa kapalaran. Ay malapit sa banyo ako natutulog. Ano ba? Bakit ka nakatitig lang yan? Dalhin mo rito ang panghugas ng paa ni Tian. Tian, ito ay espesyal na inihanda para sa iyong panghugas ng paa. Tamang-tama ang temperatura. Tian, umupo ka. Kamusta, Tian? Ang lakas ba? Ang pakiramdam. Ang kakaiba. Kumusta, Tian? Hindi mo kailangan gawin ito. Paano naman yun? Ikaf ang iking Kuya Lai Wansheng. Tian, hindi ako mahilig sa karne. Subukan mo itong bola-bola, ang sarap nito. Tama na. Tian, Tama na. Kain na tayo. Tian, pumayat ka, kumain ka pa. Tian, anong prutas ang gusto mo? Papabili ko sa labas. Ang taba-taba mo na nitong mga nakaraang araw. Sa 5 taong ito, salamat. Ano ba yan?
Walang anuman. Sage, alam ko na, ayusin mo na. Ano ba? Tiyan, baka malapit na akong makalaya. Aalis ka na? Mabuti naman. Oo. Si Lee ay ang principe ng Shengshi Group. Sa labas, siya ay sikat at may malaking impluensya. Mabuti iyon. Sa mga taong ito, hindi kita tinanong kung bakit ka napunta dito. Sige, paglabas mo, huwag ka nang magkagulo. Huwag na nating pag-usapan ang nangyari noon, bata pa tayo noon. Pero ngayon, may sakit ang tatay ko. Maraming problema sa grupo. Kailangan kong ayusin, nakakalito. Nga pala, Tian. Nalutas ko na ang kaso mo noon. SA toto lang. Legitimate self-defense yun, pero na-frame ka. Gumalaw ako sa labas, nabawasan ng 2 taon sentensya mo. Malapit ka nang makalaya. Salamat. Walang anuman. Tropa tayo eh. Paglabas mo, Ilibre kita at si Ate Montag. Sige, malapit na. Akong makita sila. Tingnan mo, ito ang baby natin. Ano sa tingin mo, ano ipapangalan natin sa kanya? Mengmeng na lang. CJ. Mengmeng, tawagin mo ako ng daddy. 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 Hintayin niyo ako. Babalik ako agad sa inyo. Kuya Lee, tapos na ang papeles. Kuya Tian. Una na ako. CJ, alis na. Kuya Tian, kamusta ang masahe? Gusto Montag PA akong mag, shoulder massage? Kuya Tian, sakto BA ang presya? Okay lang. 0337, pwede ka nang lumabas. Congratulations, Kuya Tian. Sana'y muling pagpalain ang biyahe mo. Ingat sa biyahe. Atinio. Kuya Tian po. Kuya Tian, ako ang assistant ni Boss Lai. May inasikaso si Boss Lai, kaya pinapunta ako para sunduin ka. Salamat sa effort. Kuya Chan, gusto mo munang magpaayos ng itsura? Sige na nga. Kuya Tian, saan tayo pupunta? Umuwi na kayo. Pero, Baka matakot ang misis at anak ko. hello boss. Sige po, susundan ka o si Kuya Tian. Ma'am, bayat na po. Balik na lang kami. Ang sexy ng puwet ng Ali. Anong ginagawa mo? Ma'am, yung kutemong ziksutsian. Parang sayang naman, ang daming taon. Paano mo pinagkakasya ang mga pangangailangan mo sa gabi? Lumabas ka. Hindi kayo welcome dito. Wag kang magalit, bossing. Pag nagalit ka, hindi ka na maganda. Sasabihin ko sa inyo kung hindi kayo lalabas. Mag-ina kayo, baka di ko kayo pagbigyan. Aray. Gunting-gunting lang, sino tinatakot Montag? Halika. Kung may bayag ka, saksak mo ako dito. Babae ka lang, alam mo ba gamitin yung gunting mo?
Hawakan ninyo siya na mahigpit. Bitawan mo ako. Sige, hawakan ninyo siya. Bitawan niyo ako. Ano ba talaga gusto niyo? Ano BA? Siyempre tikman ka namin, para malaman namin. Nakt Adaya KPA. Ang sarap talaga. Bitawan mo ako. Aray, ay, ang liit ng biwang mo. Aray, ang liit ng dibdib mo. Ang liit ng biwang mo. Aray, huwag kang gagalaw. Ang ganda ng mukha mo. Kuya, Chuchan, kami ay mga tauhan ni Boss Yao. Yaofi, 5 kayong taon na ang nakalipas. Kung nandyan kayo noon, bakit parang wala kayong natutunan? Kuya Tian, huwag kang magpadala sa galit, kakalabas mo lang. Baka makulong ka ulit. CJ. Umalis kayo. Kapag bumalik pa kayo dito para manggulo. Baka saktan ko kayo, umalis kayo. Opo. Aalis na kami. Kuya Tian, sa wakas nakalabas ka na. Sayoji. Huwag kang mag-alala, ngayon na ako bumalik. Wala nang mga api sa'yo. Nasaan si Mengmeng? Si Mengmeng, pumunta na siya sa kindergarten. Ang tanga ko. Nasa kindergarten na pala. Napakasamang ama ko. Hello Teacher Chen, ako ito. Ano sinabi mo? Pupuntahan ko na ngayon. Ano nangyari? Si Mengmeng, nag-away siya sa kindergarten. Naiwan siya ng teacher, kailangan kong pumunta. Hala. Ako na ang pupunta. Ikaw, Hindi mo dapat makialam sa awayan ng mga bata. Pupuntahan ko para tingnan ang sitwasyon at sunduin siya. CJ. Pero huwag kang magpadalos-dalos sa mga gagawin mo. Hirap na hirap kang nakalabas sa loob. Huwag kang mag-alala. Boss, umalis na si Kuya Chan sa tindahan ni Mrs. Sage, susundan ko siya. Tara. Sumengmeng, tinawagan ko na ang Nanay Emma. Kung matigas pa rin ang ulo mo, papawiin ka na niya. Hindi ka na. Bagay sa kindergarten namin. Teacher Ken, siya talaga ang unang nang insulto sa tatay ko. Wala akong kasalanan. Si Wang Fan ang may kasalanan. Teacher Chen, tignan Montag ang ugali niya. Oo, Boss Wang, pakikalma lang. Uy, hello. Alam mo ba kung saan klase si Sumengmeng? Magulang ni Mengmeng, pasok ka sa kanan. Ikatlong place. Sige, salamat. Tigil. Tari. Huwag kang matakot, nandito na ang tatay mo. Ikaw ang tatay ng batang ito? Ang ganda ng suot mo. Akakalabas mo lang sa kulungan, naghahanap ng atensyon? Ulitin mo. Magulang ni Mengmeng, ano ang balak mo? Sumasipsip sa mayayaman, baligtad ang katotohanan. Gaya mo, karapat-dapat ang manigulo. Ikaf. At ikaw, kung gagalawin mo ang anak ko, lalabanan kita. Ex-convict ka lang. Nagmamalaki KPA. Kung matapang ka, Suntok Montag ako dito. naniniwala ka bang may papasok kita uli sa kulungan? Pero huwag kang magpadalos-dalos sa mga gagawin mo. Hirap na hirap kang nakalabas sa loob. Ano? Kung takot kang sumuntok, umalis ka na. Huwag kang magpanggap. Hanapin sila. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ng kuya ko? Zeno ka? Sino ang nagpapapasok sa iyo? Lumabas ka. Kung ayaw mong mapahamak, tumahimik ka. Sinupo kayo? Siya ang tagapagmana ng Shengshi Group, si Lee. Boss Lai, Ilya. Nakita ko na kayo sa isang party dati. Shangshire Group?
Ang Shengshi Group na may bilyon-bilyong ari-arian, ang nangungunang kumpanya sa Jianghai City. Tawagin mo si Chan na kuya. Bakit ka nandito? Hindi ka ba busy? Kahit gaano ako kabusi, wala nang mas importante pa sa kuya ko. Alisin ko muna ang dalawang nakakairitang langaw. Naglakas loob kayong galawin ang anak ng kuya ko? Nag-isip na ba kayo kung paano kayo mamamatay? Boss Lee, malaking pagkakamali to. Sasabihin ko sa inyo, pinakaayaw ko ang mga taong katulad ninyo. Itapon niyo sila sa ilog para maging pagkain ng isda. Boss Lai, karakan niyo bukang. Boss Lai, huwag. Papa, Tama na. Bakit parang lalo kang nagiging mainit ang ulo? Kuya, ginago nila ang anak mo. Mura na sa kanila ang itapon ko sila sa ilog para maging pagkain ng isda. Nakalabas na tayo, huwag na tayong puro patayan. Masama yan para sa iyo at sa kumpanya mo. Tama ka, Kuya Xian. Paano natin ito ayusin? Mang-api ng mahihina, baligtarin ang katotohanan. Ganyang klase ng tao, karapat-dapat daw ang maging guro. Hindi siya magiging guro sa buhay niya. Kaya mo ba yun? Walang problema, maliit na bagay lang yan. At ikaw, akala mo dahil may pera ka, ang laki-laki mo na. Sa ganyang klase ng tao, malamang marumi ang kumpanya niya. Imbestigahan niyo. Kung may problema, direktang ipasok sa kulungan. Mas lalong walang problema yan. Hindi pa ba kayo nagpapasalamat kay Kuya Chan? Kung hindi dahil kay Kuya Chan, matagal na kayong pagkain ng isda sa ilog. Salamat, Kuya Xian. Dalhin nyo na sila. Ikaw si Mengmeng. Tu para SIO. Kaibigan ako ng papa mo. Tanggapin mo, ito si Tito Lei mo. Salamat, Tito Lei. Ay, ang bait mo. Kamukha mo talaga si Kuya Chan. Meng, nasaan si Papa? May usapin kami ni Tito Lei, maglaro ka muna. Tara na. Aray. Bawal manigarilyo sa school. Kuya Xian, alam Montag eng kamu ka Montag ngayon? Ano? Alipin ng anak mong babae. Oo nga pala, Kuya Xian, ito para SIO. Ano ibig sabihin nito? Hindi ba sinabi ko na dati, maghahanap ako ng posisyon para sa iyo sa Shengshi Group? Lei, kakalabas ko lang. Gusto ko lang ng tahimik na buhay ngayon. Ganyan din ang iniisip ng asawa mo kaya. Hindi, Chan kuya, nagkakamali ka. Hindi kita pinapunta para makipag-away, kahit na. Ang Shengshi Group noon ay nagmula sa dagat ng dugo at patayan. Pero ngayon ay halos kumpleto na ang pagbabago. Lahat ng negosyo ay lehitimo na. Di ko rin alam ang mga lehitimong negosyo. Chan kuya, ikaw ang kuya ko. Ano ba ang kailangan mong malaman? Sa isang buwan, magtitinda ka lang ng posisyon, kikita ka na 10,000. Nakakahiya naman yon. Xian Kuya. Tingnan mo, si Mengmeng papasok na ng elementarya. Ang matrikula, bahay sa school district, lahat yan kailangan ng pera. Mag-ipon ka na ngayon, umasa ka sa asawa mo. Mahirap pa sa asawa mo mag-isa. Huwag kang mag-alala, lehitimo ang negosyo. Kunin Montag na. Sige, salamat. Xian Kuya, makita tayo mamaya, uminom tayo. Sa susunod na araw na lang, kakalabas ko lang. Gusto kong samahan ng asawa at anak ko. Sage, hindi na kita istorbohin. Nga pala, ito pa sa'yo, nandyan ang numero ng telepono ko. At ni Liu Bing, kung abala ako. Tawagan mo si Liu Bing, tutulungan ka niya. Sige, salamat. Tandaan mo, alis na ako. Ang ibig niyong sabihin, yung munting Tsuchan na yon, nakalabas na siya sa bilangguan, Fiji, talagang pasensya na. Nakakahiya ako sa'yo, Tsuchan ay magaling sa away. Normal lang na hindi niyo siya matalo, Fiji, ang bagay na ito. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan mo ba akong turuan kung paano gumawa? Oo, Siege. Sigsut Xian na yon. Dati sinaktan niya ang maami kong mga tauhan, ngayon kakalabas lang. Sinaktan na naman ang mga tao ko. Itong utang na ito, dapat nating pag-usapan ng mabuti. Feige, dumating na si Boss Chen. Umalis na kayo. Feige, paano na yung kay Xian? Ang usapin kay Tsuchan, pag-usapan natin sa susunod na araw. Kahit gaano siya kagaling sa away, wala yon sa panahon ngayon. Ang importante ngayon ay pera. At connection, kapag nakasama na natin si Boss Chen. Si Tsuchan sa harap ko ay paanglanggam na lang. Kaya kong durugin siya kung kailan ko gusto. Umalis na kayo. Boss Chen. Papa, sino young Tito Lei Kanina? Bakit takot sa kanya si Teacher Chen at iba pa? Hay. Dahil si Tito Lei ang tagaparusa sa mga masasamang tao.
Kaya natatakot sa kanya ang mga masasama. Sige, ang galing pala and I Tito Lay. Meng, yung nangyari ngayon. Huwag mong sasabihin kay mama, ha? Sige, hindi mag-alala si Mama, Meng. Ang bait mo. Tara na. Sigurado ka bang nasa kindergarten si Mengmeng ngayon? Okay lang. Huwag kang mag-alala na ayos na. Misunderstanding lang. Na pala, kamusta na si Kuya Feng? Nasaan na siya? Ay naku, ang kulit mo, ang bagal-bagal mo. Bilis. At kayong lahat, Bilisan niyo. Ito, Siege. Bilis. ang bagal-bagal nyo. Bilis. Kayong lahat, Andito lang kayo para kumain at mamatay? Aray! Huwag kang mag-alala, sinabi ko na magbabago na ako. At saka, maraming tulong na ginawa si Kuya Feng sa pamilya natin. Nasugatan siya ni Yao Fei sa damdamin at sa katwiran. Kailangan ko siyang bisitahin. Alam ko, pero hindi maganda ang kalagayan ni Kuya Feng ngayon. Araw-araw siyang nabubuhat ng mga kagada sa construction site sa Aojiang. Bukas ng umaga pagpunta mo, makikita mo siya. Tungkol sa detalye, tanungin mo na lang siya. CJ, Zur Not. Kuya Wang, Mali ang pera a. Anong Mali? Sa pilay mong yan. Serte mong gamay natanggap ka pa. Kuya Wang, kahit pilay ako, pero yung bilang ng binuhat ko, Hindi naman kulang. Siege na, siege na. kunin mo na yung pera at umalis ka na. Ikaw pa ang may ganang magreklamo. Zur Not. Sian. Lumabas ka na. pulutin mo yung pera. Sino KBA? Naghahanap ka ng away ay? Masan, trabaho. Sian. Ayusin ko muna to, saka tayo magkwentuhan. Ingat ka sa kanila. Okay lang, huwag kang mag-alala. Hindi ako papatalo. Ang yabang mo ay. Tingnan natin kung ano ang gagawin namin sa'yo. Ikaw, Kuya Su, huwag mo nang abalahin ang sarili mo sa maliit na bagay na to. Sabi ni Boss Lee, kami na ang bahala. Mga walang kwentang bagay. Manggugulo ka sa aking construction site. Ha? Siege, atakihin niyo siya. Huwag kayong lalapit. Nakuha ko na ang pera. huli na. Tol. Malaki ba ang Jianghai? Di bate, makikita rin tayo? Gusto mo bang tapusin na natin to? Kanina nakaapi ka, bakit di mo sinabi yan? Diyan, hayaan mo na. Kapag mabait ka, aapihin ka. Di pwedeng ganito na lang. Par, makinig ka na lang sa kite na to. Ang likod ko ay ang Shengshi Group. Isang kilos lang. Madudurok ka na parang langgam.
Makinig ka, wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Ano mang kapangyarihan kapag narinig ko ulit? Ang mga salitang lumalabas sa bibig mo, babaliin ko ang ngipin mo. Narinig mo? Hayaan na natin, di natin kaya ang Shengshi Group. Hindi naman sigurado. Hoy, Assistant Liu, ako to. Dalhin mo ang ilang tao sa Aojiang construction site. Yung sinasabi mong Assistant Liu. Yung magandang malayilo NG Shengshi Group. Si Liu Bingbie. Magandang malayelo. Parang di naman malamig. Parang siya nga. Ailan mo nakilala ang ganoong tao? Bago ako nakulong, ako at si Kuya Feng. Kahit nagkandara pa sa buhay. Pero kumpara sa Shengshi Group, maliit lang yon. Kung malaman ni Kuya Feng, na di si Liu Bing ang kilala ko, kundi si Li Wansheng talaga, baka matakot siya. Si Assistant Liu ay sumusunod lang kay Boss Lee. Kung kaya mong tawagin si Assistant Liu. At takbo ako ng hubad dito sa construction site ng 2 bises. Boss Xu. Sabi niya taga Shengshi Group siya. Assistant Liu. Ako, noong huli, minura mo ako. Xiao Wang. Paano ka ba gumagawa ng trabaho? Dahil marunong. Umalis kayo, parpareho lang kayo. Boss Xu. Ang mga taong ito ay itinuturing na mga ekstrang tauhan ng aming Shengshi Group. Ibig sabihin, hindi man lang sila tunay na miyembro ng Shengshi Group. Paano mo naitaya ang pangalan ng Shengshi Group? Para manloko sa labas at gamitin ito para takutin ako. Ito ang bagong appoint na Vice President ng aming Shengshi Group. Ikaf. Ay nangahas na takutin siya. Ano? Zia? Assistant Liu, naalala ko sinabi ni Lee dati, na ang Shengshi Group ay nagbabago na sa legal na landas. Kung ganito ang kalidad ng mga tao sa ilalim, malaking problema ito. Paumanin, Boss Xu. Sa pagkakamali ko sa pamamahala, tatawag na ako ng tao para dalhin sila at bigyan ng leksyon. Assistant Liu. Sandali. Sino ang nagsabi kanina na kung tatawagin ko si Assistant Liu, ay tatakbo ng hubad sa palibot ng construction site? Ikaw yun, di ba? Bakit hindi mo pagawin ang sinabi ni Boss Xu? Siege na. Bilis. Marami kang gustong itanong sa akin, di ba? Huwag magmadali, kumain muna tayo. Siege. Bago ako nakulong, si Feng ang laging tumutulong sa akin. Ayon sa kanya, hanggat may makakain siya. Hindi niya ako pababayaan. Pero ngayon, nahihirapan si Feng samantalang ako. Kumain ka pa, konti pa. Okay na. Tiyan, nakakahiya sa'yo. Huwag mong isipin yon. Alam ko, noong mga panahon na, nagagawan kayo ni Yao Fi sa gravel pit. Para lang mas kumita ang mga tropa. Alam Montag pala lahat yun? Feng, akala mo ba talagang si Xu Qian ay isang tanga at walang utak? Mukha ba akong ganoon? Narinig ko kay Xiaoji. Pagkatapos kong makulong, maraming nangyari sa pamilya mo. Ngayon, nagtatrabaho ka ng walang pahinga sa construction site. Ay, gusto mong palitan ng organ ni Xiaoyong, di ba? Pagkatapos mong makulong, ako ay nasa ospital. Nang halos kalahating taon, naubos ang lahat ng ipon ko. At noong panahon na yon, nadiskubreng may problema sa organ ni Xiaoyong. Hindi kinaya ng asawa ko ang pangyayari, kaya iniwan niya kami ni Xiaoyong. Pero hindi ko kayang talikuran si Xiaoyong. Feng, sumama ka sa akin. Ano ang sinabi mo? Pagpasok ko, nakilala ko si Li Wansheng, iyong anak ng may-ari ng Shengshi Group. Dahil sa kanya, nauna akong nakalabas. Pagkalabas ko, binigyan niya ako ng posisyon bilang Vice President ng Shengshi Group. Business card.
Kung gusto mo, narito si Assistant Liu ngayon. Maaari niyang ayusin para sa iyo ang posisyon sa tabi ko. Bilang assistant o kung anuman, siguradong mas mabilis kumita kaysa sa pagtatrabaho sa construction site. Mas mabilis kumita. Opo, Mr. Jiang. Basta't gusto mong sumali sa Shengshi Group, ayusin namin para sa'yo. Isang sweldo na 50,000 bawat buwan at dagdag pa. Ang iyong binti at ang organ ng iyong anak, ang Shengshi Group, ay mag-ayos ng pinakamahusay na doktor para sa agarang paggamot at pagpapalit. Tingnan mo. Pag-isipan mo. Xian, Salamat, Pero. Nangako ako kay Xiaoyong na hindi na ako babalik sa masamang landas. Sino nagsabing masama? Maraming negosyo ang Shengshi Group. Ay lehitimo, napakalehitimo. Totu. Ang bahagi na ibinigay sa akin ni Li Wansheng ay lehitimong negosyo. Ang sakit ng anak ko. Maaari naming ayusin ngayon para sa iyo. Siege. Gusto kong sumali sa Shengshi Group. Doktor, kamusta ang anak ko? Matagumpay ang operasyon. Kailangan lang ng kunting panahon para gumaling. Ang pasyente at magiging normal na ulit tulad ng ibang bata. Salamat, Salamat, Doktor. Xian. Salamat. Walang problema, Feng, tingnan mo. Naayos na ang problema ni Xiaoyong. Ikaw naman ang susunod. Ako? MR Jiang, ito ang pinakamahusay na doktor. Sa orthopedics, siguradong magagamot ang iyong binti. Walang problema. Xian. Salamat sa pag-aalaga. Pumunta ka na, Feng. Basta't malusog ka, mas makakatulong ka sa akin. Ginong Jiang, dito po. Maraming salamat, Assistant Liu. Walang anuman, Boss Xu. Noon pa man, sinabihan na ako ni Boss Lei. Ang iyong mga bagay ay kanyang mga bagay. Gagawin ko ang lahat. Sige. Kung wala nang iba, alis na muna ako. Engan. Mukhang. Kailangan kong tulungan si Li Wansheng. Kung hindi, palaging tumatanggap ng kabutihan, parang hindi komportable sa puso. Boss Chen, ang ating usapan. Ay tapos na. Huwag kang mag-alala, basta't matapos mo. Ang ipinagagawa ko, hindi kita pababayaan. Si. Ingat po, Boss Chen. Alis na. Ingat po, Boss Chen. Ingat-ingat. Kuya Fai. Mapagkakatiwalaan ba yung Chen na yan? Bastos. Si Boss Chen S.A. Jiang Hai City. Ay isang malaking tao. Hindi mo dapat tinagdudahan. Pero kung tutuusin, ilang panahon na rin. Ang nakalipas mula nang makalaya si Xuchan. Dapat na. Nating pag-usapan ang ating mga utang. Kuya Fai. Ang ibig mong sabihin ay, ipunin ang mga tao at puntahan natin siya? Terra. Suntukan na. Xian. Kamusta? Xian. Gumaling na ang binti ko. Makakatulong na ba ako sa iyo? Kulang pa. Ha? Ano pa ang kulang? Wow. Ako PABA ito? Mukha na akong totoong professional. Kuya Feng, tingnan mo ang ating itsura. Nabago na ang labas, dapat din nating pagandahin ang loob. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Jiang, ako ang magtuturo sa iyo. MG Business Etiquette. Ako? Mag-aal ako ng etikete. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Subukan ko na lang. Ginoong Jiang, kapag nag-alay ng inumin sa bisita, ang iyong baso ay dapat mas mababa ng kalahati. Ah. Siege. Ginoong Jiang, sa bawat mahalagang okasyon, Ako na. Ang hassle naman nito. bilang isang business elite, sa anumang okasyon, dapat mong ingatan ang iyong pananalita. Ako. Dati, alam ko lang ang pagdura, hindi ang pananalita. Assistant Liu. Gets KO na. Tagay KO SIO.
Sian. Hindi pa nga ako nakakatapos ng elementarya. Papag-aralin mo pa ako ng etiquette. Pinapasok ni Boss Lei si Chan sa Shengshi Group. Hindi yan walang dahilan, pero... Kung si Chan at Jiang Feng lang ang mag-isa, kaya ba talaga nilang linisin ang guzot na Shangxia Group? Enjoy your meal. Ate Fang, nakita kong lumabas na yung lalaki mo. Napansin ko, suot-suot niya ngayon ang suit, ang kulit pa magsalita. Wala na yung dating astang gangster. Mukhang nagbago na talaga siya. Ako na bahala. Esan, nagbago na talaga siya. Anong maganda? Hindi ako okay. Ano ba kayo? Wala na bang batas? Hindi nyo ba kami papayagang magnegosyo? Negosyo ka ng negosyo. Ang daldal mo. May bibig ka no? Ulit-ulitin mo pa. Zazampilin kita. Ano ka? Ano ako? Hanapin Montag ako. Layas. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano? Ano? Wala ba ang asawa mo? Yao Fei, bakit ka nandito? Bukas ang pinto. Pipiliin mo pa ang bisita? Halatang nanggugulo, hindi ako dapat makipag-away. Anong gusto mong kainin? Lulutuin ko. Kahit ano? Lulutuin Montag? E di ikaw ang kakainin ko. Pwede ba? Boss Yao, respeto naman. Lumabas na si Chayan. Alam ko ang nangyari dati sa tingin ko. Ayaw mo rin sigurong magalit siya. Ginagamit mo siya laban sa akin? Noong mga araw na iyon, marami siyang nasaktan sa mga kapatid ko. Kakalabas lang sa bilangguan. Pinutol niya ang ulo ng mga tao ko. Sa tingin mo, siya ang hindi nagpapatawad sa akin? Pero nakatanggap na siya ng nararapat na parusa. Mga tao mo ang unang nanloko sa akin. Kaya umaksyon si Kuya Tean. Ngayon, gusto lang namin ang tahimik na buhay. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Ito ay bilang pambayad puri ko sa iyo para sa kanya. Ganito lang kaliit ang halaga. Para bang pulubi ako? Sige na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ikaf ngayon. Tawagan mo si Chuchan na yan. Sabihin mo pumunta siya. Ang mga bagay sa pagitan namin ay kailangang matapos na. Hirap na hirap si Kuya Tian para makalabas sa bilangguan. Sa ugali niya, tiyak na magkakaroon siya ng away kay Yao Fei. Huwag mo siyang papuntahin. Wala si Kuya Tian. Kung may gusto ka, sa akin mo sabihin. Ditze. May hangganan ang pasensya ko. Kung ayaw mong tawagan si Chuchan, ang tindahan mo, Wawasakin ko. Kung ganyan kayo, tatawag ako ng pulis. tawag ka, bilis, tawag ka. Para makita ko, bilis. Bengbeng. Nene. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ditse, huwag kang matakot, sinadya kong. Ipasundo siya. Ganito. Kung ayaw mong tawagan si Chuchan, Ako na. pamilya tayo, dapat buo, di ba? Sian, hatawaring Montag na ako. Ano ba? Fong im Garit na. Tu? Ang hirap matuto ng magalang, mas mahirap pa sa pagpatay. Anong panahon na ngayon, umuusad na ang mundo. Dapat tayo rin. Tapos na ang panahon ng pagpatayan, hindi na yan ubra. Hindi ka OBA alam yan? Pero, Sagutin mo ang tawag. Sayoji, Chuchan, matagal na tayong hindi nakita. ikaw. Bakit nasa iyo ang cellphone ni Xiaoji? Huwag kang ganyan, gusto lang kitang makausap, pero, wala ka pala sa tindahan.
Yelphi, binabalaan kita. Kapag hinawakan mo si Xiaoji, papatayin kita. Naniniwala ka ba? Tama na, tama na. Matagal na tayong magkalaban eh. Walang kwenta yung mga sinasabi mo. Bigyan kita ng 10 minuto. 10 minuto lang. Kung hindi ka pa dumating, hindi mo na makikita ang asawa mo. At anak mo. Paalam. Yelphi, Tiyan, sabay na tayong umuwi. huwag na, ako na lang. Sa akin naman talaga siya galit. Ako na lang ang uwi. Pero, Huwag kang mag-alala, papaglutuin natin si Xiaoji ng 2 ulam. Mag-inuman tayo mamaya. Kami sa Shengshi Group. Kung hindi ko kayang tapatan ng ganitong klaseng tao, paano pa kung may mas malakas? Hindi na ako magiging 3. Huwag kang mag-alala, mag-aral ka lang ng mabuti kay Teacher Liu. Boss Xu, Okay lang. Boss Lai. Parang may problema si Tian. tapos na ang 10 minuto. Malamang hindi na makakarating si Xuchan. Bakit hindi na lang? Kalkulahin natin ang interes. Bitawan mo ako. Dahan-dahan. Ang ganda talaga ng babae ni Xuchan. Sino yan? Yelphi, naglalaro ka ba sa pamilya ko? Gusto mo ba mamatay? Xucian. Ayoko sanang pag-usapan ang mga nakaraan. Pero dahil ikaw ang lumapit, huwag mong sisihin ang sarili mo. Siege. Xucian. Aminadong malakas ka, pero wala namang silbi yan. Akala Montag ang tapang Montag? Subukan Montag nga. Pumunta ka rito para sa akin. Para lang pag-usapan ang mga nangyari noon. Bitawan mo sila. Tayo lang ang mag-usap. Noon, 100 tao ang hindi na kaya sa'yo. Ngayon ilan lang ang dala ko. Hindi pa sapat yan para sa'yo. Makakaligtas pa ba ako? Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ka, 3 bises kang magmano, baka sakaling masyahan ako. At nakawalan ko ang asawa't anak mo. Ikaw. Mukhang hindi mo masyadong mahal ang asawa mo. Lumuhod ka. Kuya Tian. Mali ako. Akala ko. Kung tahimik lang tayong mamumuhay, hindi tayo gagambalain. Mukhang tama ka nga. Dahil mga hayop sila. Xiaoji. Nababaliw ka na ba? Pakawalan mo ang mga babae. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Kuya Tian. Pasensya na. Yelphi, magdesisyon ka kung sasama ka sa akin. Ano ba tayo? Xuchan, anong oras na? Akala mo makakabalik ka pa? Siege. Tingnan natin kung ano ipapakita mo. Halika. Vicepräsidente NG Shengshi Group, Xucian. Ano BA Yan? Bigler. Bigler. Bigyan Mo AKO. Vicepräsidente NG Shengshi Group. Ngayong alam mo na ang identidad ko. Pakawalan mo sila agad, kung hindi, hindi kita patatawarin. Vicepräsidente NG Shengshi Group. Nababaliw ka na ba? Ikaf lang? Sabihin ko sa'yo, nitong mga nakaraang taon, ako ay nagtatrabaho para sa Shengshi Group. Kilala ko ang mga executive. Gusto mong magpanggap na taga Shengshi Group? Astich Ka. Sabi sa akin ni Lei, nalinis na ang Shengshi Group. Pero ang ginagawa ni Yelphi sa Triumphal Arch ay mga bagay na hindi dapat malaman. Bakit niya sasabihin na nagtatrabaho siya para sa Shengshi Group? Sino daw ang pinagsisilbihan mo? Sasabihin ko, matatakot ka. Si Kuya Fei ay nagtatrabaho para kay. Xucian, inispia Montag ako? Hindi ko sasabihin. Kahit na magpanggap ka. Bilang Vicepräsidente NG Shengshi Group, kahit photo ka, ano naman? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, gagalawin ko ang babae mo. Havakan Zia. Dilat ang mga mata. At panoorin mo kung paano ko gagalawin ang babae mo. Dilat ang mga mata at panoorin ng mabuti. Tumigil kayong lahat. Lumuhod at magkapit kamay sa ulo. Posa San Zia. Xucian. Niluluko Montag ako. Natuto ako sa loob. Alam kong kapag may problema, tumawag ng pulis. Hindi tulad mo. Ikaf, ano ka? Tumahimik ka.
Sa liwanag ng araw, gumagawa ka ng ganitong kasamaan. Sa tingin ko, ang huling bahagi ng buhay mo ay sa loob ng kulungan na lang. Alice, Chuchan, huwag mong isipin na matatapos mo ako dito. Paglabas ko, pagtutuusin natin ang lahat. Dalhin na. Bilisan. Ayos ka lang? Ah, okay lang. Gaano katagal sila makukulong ngayon? Huwag mo nang isipin yan, pero sa ngayon. Pagsira ng ari-arian, tangkang panggagahasa, kahit paano, hindi bababa sa 5 taon. Sige, alis na tayo. Nga pala, kung may oras kayo, huwag kalimutan na kumuha ng pahayag mula sa koponan ng pagpapatupad ng batas. Salamat ha. Saan ba galing ang lakas ng loob ni Yao Fei? Sabihin ko na sa'yo, nitong mga nakaraang taon. Nagtatrabaho pa sa Shengshi Group. Totoo kaya ang sinasabi niya? Sa likod niya ay ang mga tao ng Shengshi Group. Kuya Tian, Papa, Menmeng Xiaoji. Pasensya na sa inyo. Papa, hindi takit si Mengmeng. Kuya Tian, ang laki ng pinagbago mo. Kung noon, siguradong nakipagbakbakan ka na sa kanila. Dahil sa inyong dalawa, paano ako makakapasok ulit? Kuya Tian, okay ka lang? Hello, Tito Lei. Anak, Tumawag si Assistant Liu sa'yo. Nasaan yung mga nambuli sa ate at sa pamangkin ko? Toto, ito ay kinuha ng koponan ng pagpapatupad ng batas. Mga basura yan, siguradong makukulong sila ng matagal. Kuya Tian, sino siya? ate diba? Ako si Lai Vansheng. Younger brother and I Kuya Tian. Li Wansheng. Ikaw ang prinsipe ng Shengshi Group. Huwag mo lang akong tawagan Li JR. Huwag kang mayabang, Xiaoji. Magluto ka ng 2 ulam. Magkwentuhan tayo. CJ, Ganito kasi yon, nagkakilala kami sa kulungan. Gusto niya talaga akong maging kuya pagkatapos. Kailangan kong maging vice president ng Shengshi Group. Hindi ko na mapigilan, dapat sana. Sasabihin ko sa iyo sa tamang panahon. gayon pa man, Shengshi Group. Malaking kumpanya yan na may bilyon-bilyong halaga. Ah, babae-in-law, sa aking mga mata, kahit na ang buong Shengshi Group, hindi pa rin katumbas ng isang buhok sa katawan ni Chen. Ah, Tito Lei, ganito ba kavaluable ang buhok ng tatay ko? Siempre naman. meron pa kayong dapat pag-usapan. Ako muna, dadalhin ko si Mengmeng para mag-aral. Tara, Sige. Tiangi, ano ang ginangyari? Sinabi mo dati sa akin, nalinis na ang Shengshi Group, di ba? Inayos ko na bago ako nakalaya. Siyempre, ang Shengshi Group, malaking kumpanya. Normal lang na may ilang hindi tapat sa ilalim. Pagkalabas ko, hinuli ko lahat ng mga tiwaling yan. Ngayon, ang Shengshi Group. Lahat ng negosyo ay legal at sumusunod sa batas. Walang illegal. Mukhang hindi nagsisinungaling si Yao Fei. Ang kanyang backer sa Shengshi Group ay tiyak na malakas, pero ang ekspresyon ni Lazy parang hindi naman nagsisinungaling, kaya baka hindi lang niya alam. Bukas, dalhin mo ako sa grupo. Ayos. Naisip ko na yan dati, pero baka isipin mo na nakakasakal. Changi, bukas na kita dalhin. Tara, inom. Sinabi mo, si Li Wansheng sa kulungan. May kinilalang boss na nagpasok kay Yao Fei. Opo, Boss Chen, si Yafai. Marami siyang alam sa atin, baka magsalita sa loob. Nitong mga taon, lihim akong gumawa ng mga transaksyon sa pera at kapangyarihan. Lahat yan, si Yao Fei ang gumawa sa Triumph Club. Ngayong gustong ko umangat, kailangan ko ng suporta na marami. Sa panahong ito, hindi pwedeng magkaproblema si Yao Fei. Humanap ng dahilan, ilabas siya. Opo. Lai Vansheng. Ang tagal mo nang namamahala sa Shengshi Group. Oras na para magpahinga ka. Sabi ko na nga ba, hindi ka bagay maging prinsipe. Dalhin mo na si Boss Lee pabalik.
Cian G, Isa PA, Kaya KOPA, Tara. Sino ka? May sasabihin ka ba sa akin? Natatakot ako. Anong kinakatakot mo? Natatakot ako na baka pagkatapos mo makalaya. Dahil sa mga walang kwentang tao, makulong ka ulit. Nakita mo naman kung paano ko hinawakan ang sitwasyon ngayon. At ngayon, may backer tayo sa Shengshi Group. Pero narinig ko, ang Shengshi Group ay madalas gumawa ng mga hindi malinis na bagay. Hindi ko inakala na kahit si Xiaoji ay may alam. Sa madilim na bahagi ng Shengshi Group. Pero parang si Lei ay walang kamalay-malay. Huwag kang mag-alala, ang negosyong pinagkatiwala ni Lei sa akin ay lahat ay lehitimo. At nakita mo naman si Lei ngayon. Hindi siya gagawa ng anumang illegal o kriminal. Kasama ko rin si Feng Jie, hindi mo alam. Ngayon ay marunong na siyang mag-indulge. Sige, naniniwala ako sa'yo. Bakit? Nandito pa si Meng Meng. Tatay, halikan mo si Mommy. Wala akong nakita, Meng Meng. Talagang Shengshi Group, ang ganda ng pagkakaayos. Oh, Cian. Bakit kagabi mo ako tinawagan? Bago ako sumigaw, ang mga kapatid na lalaki ay nagpunta sa koponan ng pagpapatupad ng batas at squatted down. At magdala pa ng ultraviolet pen. Hindi pa pupunta tayo sa kumpanya para mag-inspection? Huwag kang mag-alala, may plano ako. Tara, pasok na tayo. Siege. Maligayang pagdating, Boss Zhu, sa inspeksyon ng Shengshi Group. Ano PA yan? Hindi ako prinsi. Hindi ba kailangan upang gumawa ng isang malaking palabas? Kung gusto Montag, Cian G. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng Shengshi Group. Tama na, hindi ako interesado. Ipapakilala ko sa iyo. Ito ang mga shareholders ng Shengshi Group. Magandang araw, Boss Zhu. Ang backer ni Yao Fei ay malamang nasa kanila, hindi lang alam. Kung sino talaga, Boss Zhu, baka gusto ninyo. Maglibot sa loob ng grupo. Boss Lai. Ay naghanda ng bagong opisina para sa inyo. Ito si Chen Hao. Pwede mo siyang tawagin Xiao Chen, tulad ko. Noong itinatag ko ang Shengshi Group, kasama na namin siya. Isa siyang pinagkakatiwalaan ko. sige, tara na. Tara, dito tayo. Ano na ang preparasyon? Boss Chen. Mga tao na inilabas ko mula sa koponan ng pagpapatupad ng batas. Siege, naiintindihan ko. Assistant Lee. Ano ang sabi ni Boss Chen? Dapat alam Montag. Maraming ginagawa si Boss Chen ngayon. Hindi ba? May magkalok ang daan alam po. Ang daan alam po, apat kilometro. Ang labas, si Chen ang magkalok ang daan alam po. Grabe na talaga. Tama na. Wala akong interes sa mga walang kwentang salita mo. Sabi ni Boss Chen. May mga malalaking tao mula sa probinsyang pupunta sa Jianghai City. Siguraduhin maayos ang serbisyo mo sa kanila. Nakasalalay dito kong. Mako-control ni Boss Chen ang Shangshi Group. Huwag kang mag-alala, Assistant Lee. Sa mga nakaraang taon, hindi ba palagi kong natatapos na maayos ang mga ipinagagawa ni Boss Chen? Sanan ka. Kung hindi man. Hindi ako mag-atubiling magdagdag ng bangkay sa ilog Aojiang. Siege. Gets KO. Kuya Chan, kamusta ang opisina na inihanda ko para sa'yo? Malaki. DIBA. Okay, sige na, magtrabaho na kayo. Siege, alles na. Kuya Feng. Kuya Tion, Ono 2? Anong Ono? Kuya Feng, Kuya Chan, ano sa tingin mo sa opisina? okay naman. Mas maganda kung may mga magagandang assistant pa.
Talagang kite lang ang kit. Pag may pera, babae agad iniisip. Hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. Isang spoiled na anak mayaman, isang kite lang. Tingnan natin kung anong kagaguhan ang magagawa ninyo. Mukhang pwede nang ituloy ang plano kay Yao Fei. Kuya Tian, ikit mi listening device SA opisina? Talagang wala akong kaalam-alam. Mukhang puno na ng butas ang Shengshi Group mo. Huwag kang mag-alala, Kuya Chan, sisiguraduhin kong malaman ang totoo. At ibibigay ko sa iyo ang kasagutan. Paano mo imbestigahan yan? Wala ka namang bakas, di ba? Heto, tingnan mo. Tingnan mo. Ano? Ito? Nakita mo? Yung mga nanakit sa asawa at anak ko kahapon. Nakalabas na. Inutusan ko silang higpitan ang pagtrato. Sinabi mo sa akin dati na nalinis na ang Shengshi Group, di ba? Mukhang ang mga tao mo ay patuloy magawa ng mga hindi magandang bagay. Imposible, pagkatapos kong makalaya, inutusan ko na. Naalisin ang mga pesteng iyon. Posible bang ang mga taong iyon ay mga pantakip lamang para linlangin ka? Ako, Bigyan mo ako ng listahan ng mga matataas na opisyal ng Shengshi Group. Kuya Tian, Balak Montag Peng. Hindi, ipapagawa ko ito kay Liu Bing. Hindi safe na ikaw at si Liu Bing ang gumawa nito. Maraming mata ang nakatingin sa inyong dalawa. Kaya kailangan nating malaman kung sino talaga ang nasa likod nito at saka ang laki ng sahod na binibigay mo sa akin. Kung hindi ko ito gagawin, hindi ako mapapanatag. Ang ibig mong sabihin ay, Nabulgar ni Yao Fei ang kanyang salita. Siya ang gumagawa para sa taong nasa likod, ang RCD Triumphe. Ay maaaring maging susi. Mga boss, uminom tayo. ipasok mo ang pinakamagandang babae sa inyong club. Sige po, tuloy kayo. Kuya Tian, Kuya Fong. Nasa loob na kami ng club, sundin nyo lang ang plano. Sigurado ka ba sa mga taong ito? Huwag kang mag-alala dyan. Ang mga taong ito ay mga bagong mukha. Hindi sila kilala ng mga tao ni Yao Fei. At saka, alam nila ang kwento mo na nag-isa kang lumaban sa daan-daang tao. Sobrang hinahangaan kanila, kaya siguradong walang problema. Ang pinakamahalaga si Yao Fei. Mukhang pabaya pero talagang matalino siya. Natatakot ako na kapag nahuli, baka hindi sila makalabas ng pinto na ito. Naniniwala ako sa kanila, walang problema, 3-6. 5-6, 4-6, 5-6. Kumusta po, boss? Papasok na ang mga babae. Papapasukin ko na sila. Pasok. Tawagin niyo ang boss. Kumusta po, boss? May nagustuhan po ba kayo? Hindi ba sinabi ko sa iyo, ang magaganda, bakit? Ang Arc de Triomphe ba ay puno ng mga hindi magagandang itsura? Tawagin mo ang boss mo dito. Boss, pakiramdaman Montag muna. Ganito kasi yan. Ang ating boss Yao ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga EIE, kaya hindi siya makakalabas. Ako naman. Magpapalit ako ng iba, itong baso. Para na rin akong nagpaparusa sa sarili ko, okay lang ba? Kung papalitan ko pa ang iba, at hindi pa rin ako masisiyahan. Ilan ba ang kinuha ko para sa iyo? Ilan din ang isusuka mo pabalik sa akin? Huwag kayong mag-alala, mas maganda ang susunod na batch. Tara na. Kayong dalawa, panatilihin ninyo dito ang matanda. Lalabas ako sandali. Halika na. Boss Wang, isang tagay para kay Boss Lee. Sabay-sabay na. Kuya Tian, Kuya Fong. Nakita ko si Yao Fei. Kasama niya sa inuman. Maaari mo bang kunan ng litrato kung sino ang kasama niya sa inuman? Pwede. Ito ang pera.
Kunin Montag muna. Ano ba yan? Hindi maganda. Sandali lang. Siyan. Nasaan ang private room 789? Nawawala ako. Nandito na ako. Bakit hindi ka pa lumabas para sundin ako? Bilis. Boss Wang. Boss Lee. Mark, enjoy muna kayo. Nandito si Huy. Ang gulo ng arkong tagumpay. Paang Maze, nawala ako. Nandito na. Ano nangyari? Wala naman bossya. Mali lang ang napasok na private room. Tara na. Okay lang ba kayo? Okay lang Kuya Chan. Nakuha na namin ang litrato. Sige, labas na kayo. Mag-ingat kayo. Sige, lalabas na kami. Mga kasama, ilabas na ninyo ang inyong mga cellphone. Ako na, hintayin mo na lang ako sa kotse. Pero, Teritoryo ito ni Yaufi. Kailangan natin ng backup sa labas. Ako na ang magdadala sa kanila pabalik. Siege. mga kasama, ilabas na ninyo ang inyong mga cellphone. Anong cellphone? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mukhang ayaw pa rin sumuko. Nagtataka lang ako, magkano ba ang nakuha ninyo? Gawin ito sa teritoryo ko, Yao Fei. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Siege, matapang ka pala. Sandali lang, bubunutin ko ang bawat ngipin ninyo. Tingnan natin kung matigas pa rin ang bibig ninyo. Idikit ninyo sila sa mesa. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Binibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, ilabas mo ang cellphone. Imposible, talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Di ba? Siege. Kuya Huy. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Kuya Huy. Mga walang kwenta, kung sasaktan ko kayo, madudumihan lang ang kamay ko. Kuya Huy. Assistant Lee. Hindi. May konting problema lang, kaya ko. Huwag kang mag-alala. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Kunin nyo ang mga cellphone nila, siguraduhin malinis ang trabaho. Itapon nyo sila sa ilog A. Pakainin nyo sa mga isda. Kuya Huy, tara na. Xuzian, ikaf na naman? Anong gusto mo? Kung hindi ka kayang kontrolin ng iba, ako ang bahala sa'yo. Saktan nyo siya. Xuzian, kung papatayin Montag ako. Hindi ka rin makakalabas ng Ars de Triumphi na to. Huwag kang gagalaw. Pakawalan niyo sila, pakawalan. Kuya Tion, ikaw, Umalis muna kayo. bilisan niyo. Chuchan, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa ating level. Yung bata. Kung ilalabas niya ang mga litrato, mawawalan tayo ng buhay. Sigilan mo ang kakulitan, dalhin mo ako sa accounting.
Anong sinasabi mo? Matagal na tayong magkalaban. Alam ko ang mga ugali mo. Yung mga ginagawa mo. Hindi ka nag-iwan ng ebidensya. Chu-chan, makinig ka sa akin. Padelete mo sa tropa mo yung mga litrato para bang hindi nangyari at tigilan na natin ang awayan. Ano? Kung magsasalita ka pa, bubutasan ko na ang leg mo. Sige, umalis kayo. Umalis kayong lahat. Tara, Dahan-dahan. kunin mo yung ledger. Chu-chan, talagang ayaw mong sumunod, no? Alam mong ayaw kong makarinig ng kalokohan. Bilisan mo. Sige. Hintayin Montag. Suzian, SA3. SA3. Bilisan Montag. Lumabas K. Sariling kasalanan. Sariling kaparusahan. Ang mga taong ito ay talagang walang disiplina. Hoy, Lee. Nakuha na ang mga gamit, ang mga litrato ay nasa kay Feng. Natanggal na rin ang tinik ng Shengshi Group. Pero baka may problema ako. Kailangan kong sunduin mo ako. Kung tutuusin, sa panahon na ito, si Yao Fei, dapat ay naayos na niya ang mga taga-probinsya. Kumusta na si Yafei? Si Boss Chen ay normal lang, sa tamang oras. Ay tatayo siya para sa iyo. Mabuti, ang iba pang mga direktor, napag-usapan na rin ba? Oo. Lai Wansheng. Masaya ka na lang sa huling araw mo. Bilang principe ng Shengshi Group, Assistant Liu Liu. ginawa ko na ang sinabi mo. Tingnan Montag. Assistant Lei, nang nagplano ka kasama ni Chen Hao, naisip mo ba na darating ang araw na ito para sa iyo? Huwag ka nang umasa na makapagbigay ng babala bago ang pulong ng board bukas. Hindi ka dapat makalabas kahit saan. Sige, naiintindihan ko. Kumusta si Xian? Nasira ang ilang ngipin, sabi ng doktor, na kailangan na lang niyang gumamit ng pustiso sa hinaharap. Oy, ikaw. Walang problema. Kuya Xian, Pasensya na, pare. Kuya Chan, okay lang ako. Maliit lang ang sugat na ito. Ikaw talaga. Huwag kang mag-alala, sinabi ko na kay Lei. Bibigyan kayo ng kompensasyon ng Shengshi Group, hindi kayo pababayaan. Ganoon din kayo. Salamat, Kuya Xian. Kung tutuusin, si Lei at ang mga kasama sa board, dapat ay nagkasundo na. Ang mga bagay, malinaw na sa inyo. Alam kong kinausap ni Chen Hao ang bawat isa sa inyo. Gayon. Oras na para magpahayag ng posisyon. Mabuti si Boss Chen. Mabuti si Boss Chen. Nagkakamali ba ako ng mata? Si Boss Chen ay pumasok sa elevator na eksklusibo para kay Boss Lee. Dumating si Chen Hao. Talagang hindi mapagkakatiwala ang trader, hindi ko inaasahan. Siya ang huling nagtaksil sa akin. Kung gusto ng langit na siya'y mawala, hahayaan muna siyang mabaliw. Maraming bagay ang talagang itinakda na. Kuya Chan, ang lalim na ng mga sinasabi mo ay. Matuto ka na lang.
Na pala, kamusta na si Yao Fei? Ang kuponan ng pagpapatupad ng batas ay may maraming singil laban sa Yao Fei. Dagdag pa ang kalokohan niya kay Chen Hao. Kahit 100 bises siyang barilin, kulang pa. At saka, binaril ka niya. Ikaw ay nabibilang sa pagtatanggol sa sarili at walang krimeng. Kung hindi lang natatakot na may malaman si Chen Hao. Ang kuponan ng pagpapatupad ng batas ay nagbigay na sa iyo ng award. Susunod na si Chen Hao, di ba? Oo. Sige, panoorin ko kung paano siya magpe-perform. Chief Engineer Zhang, sa susunod. Pasensya na sa abala. Huwag kang mag-alala, Boss Chen. Mga 10 minuto na lang. Maaari kang pumunta sa Shengshi Group at pahintulutan ka dito ngayon. Anang Shengshi Group's High Seat. Siege. Pasok. Boss Chen, Board of Directors SA Start. Alarm K.O. Kakaiba, nasaan na si Li Heng? Bakit hindi siya makontak? Bahala na, hindi na ito mahalaga. Ngayon, handa na ang lahat. Lai Wansheng. Sana kayanin mo ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Nandito na lahat. Mga ito, baka biglang umatras. Huwag kayong mag-alala, mga kasama, ako si Chen Hao, mananatili ang aking salita. Ang pangako ko sa inyo, tutuparin ko. Ano ba naman itong Boss Lai? Dito ang Board of Directors sa loob ng 2 minuto. Bakit hindi pa ito dumating? Kung ganito. Baka dapat tayo na ang magsimula. Boss Chen, baka dapat ma-NTPA tayo. Wala si Boss Lei. Hindi maaring magsimula ang board na ito. Sino ang sinabi ng Boss Lee ay hindi dumating? Kung wala si Boss Lei. Wala si Lai Wansheng. Hindi ba dumating ang lahat ng iba pang director ng Shengshi Group? Pero, Bukas, suportahan ninyo muna si Chen Hao. Gusto ka o ring makita? Ano ba ang balak niyang kalokohan? Sumunod tayo kay Boss Chen. Narinig niyo ba? Ikaw, bakit ka nakaupo diyan? hindi ba yan ang pwesto ni Boss Lei? Nga, paano naglakas loob si Boss Chen? Hindi nayo ba alam? Nang dumating si Boss Chen kanina, sumakay siya sa eksklusibong elevator ng Prinsip. Atingin ka o. May malaking mangyayari ngayon. Alam ka o. Marami sigurong nagtataka, bakit? Ako ang nakaupo sa pwestong ito? Ang sasabihin ko sa inyo, ayon sa desisyon ng board, si Li Wansheng ay hindi na angkop. Bilang chairman ng Shengshi Group, alam kong mahirap tanggapin. Ngayong araw na ito, simula ngayon. Ako si Chen Hao, ang magiging chairman ng Shengshi Group. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ano ang sinabi ni Boss Chen kanina? Sinabi niya, simula ngayon, siya ang chairman ng Shengshi Group. Gusto niyang agawin ang kapangyarihan. Nasaan si Boss Lai? Bakit wala si Boss Lai? Hindi na dating ang batang prinsip. Ngayon, ako na. Ang mamumuno sa board meeting. Talagang kapag wala ang tigre, ang unggoy ang naghahari. Bakit? Ilang minuto lang nawala si Boss Lee. Nagbago na ang Shengshi Group? Ang board meeting NG Shengshi Group. Bakit kahit sino na lang ang pwedeng sumali? Ang galing mo talaga. Totoo lang. Hindi ka o inakala. Na ikaw ang gustong agawin ang Shengshi Group. Lai Wansheng. Ginagawa ko lang ang gusto ng maami. Bakit nang makulong ka? Naging duwag ka na? Ong Shengshi Group. Paano ito naging successful? Dapat. Alam Montag, yan. Ngayon, itatapon mo ang pinakakumikitang negosyo. Gusto mong magpakalinis? Gutumin Montag kami? Kahit mabangkarot ang buong Shengshi Group, wala kang kinalaman diyan. Lai Wansheng. Ang selfish mo talaga. Selfish AKO? Kung selfish ako, paano ka naging board member? May shares ka ba kang selfish AKO? Naalala ko tuloy ang sinabi ni Boss Lee. Salamat sa ating dating chairman.
Nang itatag ang Shengshi Group, binigyan niya tayo ng malaking shares. Kung hindi, Wala akong pagkakataong makaupo dito. Ano ang ibig mong sabihin? 30% lang ang shares mo. Kami ay may 60%. Napag-usapan ko na sa ibang mga direktor at shareholder na ipalabas ka. SA Laro. Boss Chen, paano mo nalaman na ang mga direktor at shareholder ay nasa iyong panig? Kalokohan. Kayo mismo ang nagsabi sa aming Boss Lee. Hindi naman nagkakaisa ang opinyon. Kai o Boss Chen. Sa tingin ko ang Shengshi Group ay itinatag ni Boss Lee. Hindi maganda ang ginagawa natin. Ganito ba ang iniisip ninyong lahat? Sige, kayong mga balimbing, huwag kayong magsisisi mamaya. Ngayon, wala ka ng 0% na shares sa Shengshi Group. Dapat mo nang tumayo sa pwestong iyan. Boss Lai. Hindi mo ba naisip na sigurado ka na? Baka naman. May itinatago ka pang baraha. Mga kasama, sa board meeting ngayon, inanyayahan ko ang ilang opisyal para makinig. Si Chief Zhang at Inspector Chiu. Sila ang mga taong makikita lang sa TE, sa pang-araw-araw. Hindi ko ba kayo naabala sa board meeting? Hindi ka o inakala. Na kayong dalawa ay magiging protector ng iba. Boss Lee, iba na ang panahon. Bakit ka pa nagpipili sa kapangyarihan mo? Sa tingin ko, ibigay na lang natin ang Shengshi Group. Kahit Xiao Chen, naniniwala ako na sa pamumuno ni Xiao Chen, mas magiging maunlad ang Shengshi Group. Hindi ko inakala na sila ay talagang sumuporta kay Chen Hao. Boss Lai. Ano SA tingin Montag? SA opinion ni Inspector Ki. Kung hindi dahil sa ebidensya ni Chan, walang pag-asa akong manalo sa pagdating nila. Si Chief Zhang ba yan? Zino ka. Ano ba ang pakialam mo? May pakialam ka? Ano ba? Hindi kayo binigyan ni Boss Lee, galit kayo. Ang kapal na mukha mo, Chu-chan, isa kang ex-convict. Ang lakas ng loob mong magsalita kay Chief Zhang. Isang salita lang ni Chief Zhang. Wala ka ng pag-asa. Ngayon, ang walang pag-asa ay kayo. Boss Lai. Sigurado ka bang hahayaan mong ganito? Kaming kausapin ng mga tao mo. Ang tapang mo sa teritoryo ng iba. Kayo ba ang Haring Jade? Feng To. Suntukin mo. Dapat noon pa ito ginawa. Naiinip na ako. Hinahamon Montag ako, Matanda? Ikaw ang target ko. Ito. Aba, nandito ka pala. Zino PA? Lai Wansheng. So sigurado ka na kalaban mo kami? Mas mabuti pang asikasuhin ninyo ang sarili ninyo. Hinuhuli mo kami ng patago? Kung ayaw mong malaman, huwag mong gawin. Hindi lang dito may kopya, ipinadala ko rin sa ombudsman. Malapit na itong dumating. May reklamo kami laban sa inyo, ginamit ninyo ang inyong posisyon. Nilabag ninyo ang batas, sumama kayo sa amin. Dalhin. Lai Wansheng. Chen Hao, DEBA, based sa ebidensya at sa testimonya ng assistant mong silangin. Sangkot ka sa ilang krimen, ililipat ka namin. Sa pinakamalapit na bilangguan, ang naghihintay sa iyo Ay 3 parusa. Hindi ganito. Lahat ito gawa ni Nayafai. Wala akong kinalaman. Boss Lai. Tulungan mo ako. Ayaw kong maparusahan. Sabi Montag dati. Ang pinakamalaking pagkukulang ko ay pagiging matapat, di ba? SA tingin Montag. Maawa ako sa taong tulad mo? Li Wansheng, dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito. Sana hindi ka magtagumpay. Boss Lee, salamat sa kooperasyon mo. Mabuti. Sa board meeting na ito, isa lang ang sasabihin ko. Simulan gayon, ang Shangshi Group. Hindi na dapat gumawa ng illegal. Kung may mag-isip ng masama, si Chen Hao. Ang magiging halimbawa. Tapos na ang meeting. Sian, Tol, salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, nasayang lang ang mga taon ko. Sa ilalim ni Chen Hao, ang Shengshi Group
ay mapupunta sa masamang landas. Isang tawag na kuya at sinabi mo ito, nahihirapan ang kapatid. Hindi ba dapat tumulong ang kuya? At saka, ang laki ng sweldo mo sa akin, ako. Kung hindi ako kikilos, masama ang loob ko. Oo nga pala, hindi ba nahuli si Chen Hao? May bakanteng posisyon sa board, baka gusto mo. Tigil na. Mas mabuti pang magdusa ako. Hoyt siyan, saan ka pupunta? Nitong mga nakaraang araw, ang Shengshi Group ay maraming nangyari. Hindi ko na asikaso ang asawa at anak, naghihintay sila sa pagkain, alis na ako. Kain. Boss Lee, alis na rin ako. Saan ka pupunta? Out na. Out na o. Nene, tatay, uwi ba siya ngayong gabi para kumain? Tatay, medyo busy ngayon. Pagkatapos niya magawa ang lahat. Araw-araw kasama si Mengmeng, okay. Totoo, BA? Siyempre, Wow, Tari. Ito ba ay regalo para kay Mengmeng? ang bait-bait ni Mengmeng. Sa susunod, madalas kang bibigyan ni tatay ng regalo. Ang bait talaga ni tatay. Okay na Mengmeng, umuwi na si tatay. Maghugas ka na ng kamay at kumain na. Sayan, tungkol sa mga nangyari sa Shengshi Group. Huwag kang mag-alala, naayos na ang lahat. COG, pasensya na. Nitong mga araw na ito, nag-alala ka na naman, huwag kang mag-alala. Sa susunod, palagi na akong sasamahan kayong dalawa. Mabuti na ayos na. COG. Mahal kita. Masamang tatay, habang wala si Mengmeng. Ninakaw ang halik ni nanay. Gusto ko rin ang halik ni tatay. Sira.